Eksklusibong pinakita sa News 5 ang magiging selda dapat ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado kung ililipat sila sa New Quezon City Jail. Pero may paglilinaw ang PNP tungkol sa kustodiya ni na Pastor Kibuloy. Live mula sa Camp Crame na sa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, saan ba mapupunta sina Pastor Kibuloy at iba pang akusado? Jiggy, hindi natuloy ang paglipat sa New Quezon City Jail sa Payatas para dun sana i-detain sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado. At gaya ng sinabi mo, may paglilinaw din ang PNP patungkol naman doon sa hindi nila pagpapakita ng mukha ni na Kibuloy at iba pa sa mga mugshots maging sa pagharap nila sa media kahapon. Ito ang itsura ng isa sa mga selda ng New Quezon City Jail sa Payatas na eksklusibong ipinasilip sa News 5 kung saan dapat ikukulong si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado. Kasunod yan ng utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sina Kibuloy sa New Quezon City Jail. Gate ng BJMP, walang VIP treatment na ibibigay kay Kibuloy kung ikukulong siya rito. Pero ang paglilipat sa kanya, hindi na natuloy. Sabi kasi ng PNP-CIDG, may utos din ng Pasig RTC kung saan nakahain ng qualified human trafficking case laban kina Kibuloy na PNP ang magbabantay sa kanila. Yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Tungkol naman sa hiling ng kampo ni Kibuloy na house arrest o kaya ilipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines, kinontra yan ng PNP. Kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. So kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital. Anytime po ay po pwede pong silang i-address po doon at we could even put in place kung yung ambulance po na malapit po din, kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. Nang iharap kahapon si Kibuloy sa media, balot na balot siya at hindi rin ipinakita ang kanyang muka. Dahil dyan, marami ang nagtatanong kung si Pastor Kibuloy nga ba talaga ang ipinresenta kahapon. Pero paliwanag ng PNP, kampo ng pastor ang nag-request na takpan ang kanilang muka. Gusto rin nating maipakita na ito, physical, pinakita natin sa kanila pero kailangan natin respetohin yung kanilang request na takpan yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Ang pagbublur naman sa mugshots ng mga akusado, desisyon na raw ng PNP. Bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Pero ilang araw matapos sumuko si Kibuloy, inilabas naman ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mugshots nila nang walang blur o takip. Wala pang reaksyon tungkol dito ang kampo ni Kibuloy. Sa ngayon, inihahanda na ng PNP ang pag-aay nila ng reklamong obstruction of justice sa mga nagtangkaro pumigil sa pagkakaresto kina Kibuloy. Handa naman daw ang PNP na harapin sakaling sampahan din sila ng kaso sa mga sinasabing nasira sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa kasagsagan ng paghahanap kay Kibuloy. Kinumpirma rin nilang may mga individual na makakatanggap ng reward dahil sa pagtulong nila sa paghahanap sa pastor. Pero nang tanungin kung sino, yung ating mga informante which we really cannot reveal kung sino po sila at ilan po sila because manganganib po yung kanilang buhay. So pag-uusapan pa po yan kung sino-sino po yung entitled po sa reward. Pero miyembro po sila ng KJC? I cannot confirm that po, sir. Sa record naman ng PNP, bukod sa mga abogado ni Kibuloy, bumisita rin sa pastor si Attorney Salvador Panelo. Sabi naman ni Panelo, magkaibigan kasi sila ni Kibuloy. Pinapasinungalingan niya yung sinasabi na siya inaresto. Sabi niya nung una palang punta nila, kung naging maayos ang pagpunta nila ron, talagang nag-iisip na akong mag-surrender. Pero ang problema, sabi niya, masyado silang marakas, masyadong mayabang to si Torre. Kaya na-complicate. Handa raw si Kibuloy na harapin ang mga kaso.
Jiggy, sa ngayon pinapayagan naman ang mga gustong bumisita kina Pastor Apollo Kibuloy sa PNP Custodial Center pero limitado lamang muna ito sa kanyang mga abogado at kanilang pamilya ng Martes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasunod dito, patuloy naman nakikipag-ugnayan ng PNP CIDG sa DOJ, kaugnay naman sa magkahiwalay na schedule ng arraignment na mangyayari naman sa Biyernes lalo't magkasabay ito sa dalawang korte. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Korte na raw ang magdedesisyon kung saang kustodiya dapat mapunta si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi yan sa Armed Forces of the Philippines matapos ihayag ng kampo ni Kibuloy ang plano nilang maghain ng motion sa korte para sa AFP na lang ikulong ang pastor. Kung sakali, handa naman ang AFP sa paghawak ng mga high-profile cases gaya ng kay Kibuloy. Pero nauna nang sinabi ng Department of National Defense na tutol silang ilipat sa AFP ang kustodiya ng pastor. Hindi raw militar ang tamang ahensya na dapat humawak sa mga humaharap sa kasong kriminal. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.